Patuloy ang pagkilala ng kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon sa mga natatanging magsasaka nito. Ito ay sa pamamagitan ng Gawad Saka. Ngayong araw ay ating tuklasin at alamin ang natatanging kwento ng ating 2016 National Gawad Saka winner ng Outstanding Large Animal Racer dito sa San Ildefonso, Bulacan. Siya ang maggiliw at maggiting na si Celestino Caseles Mananggit. Alamin natin yan dito sa Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na panlilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Kilalanin na natin ang ating bida sa episode na ito. Ako po si Celestino Mananggit, tubong Santa Catalina ng Bata, San Ildefonso, Bulacan. Isang anak magsasaka. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan simula pagkabata tungkol sa pagbubukid. Lumaki sa sakahan si Ginoong Celestino Mananggit, ngunit pinili niya itong talikuran at nakipagsapalaran sa urbanisadong pamumuhay. Nag-aral, nagkapamilya at naging OFW sa ilang mga bansa. Ako ho ay anak magsasaka at halos hindi pa ako nakakasakay ng kalabaw. Kinakatulong na ako ng tatay ko na pagpapakain, pagpapastol, pagsasakati. Pero nang tumagal hanggang sa ako nag-elementary na, nakakatulong na niya ako sa bukid. Tapos hanggang sa nung high school na ako, medyo sumawa na ako sa pagbubukid kasi napakahirap talaga magbukid. Kaya pinilit ko makapag-aral sa Manila. At nung ako nasa Manila na, kahit paano utos ng tatay ko, basta't gagawa ko ng paraan para makaluwas lang, gagawa ko ng dahilan. At pakiramdam ko nung parang ayaw ko na nung pagbubukid. Ganon. Tapos, nung ako makapag-aral, makapag-asawa, hanggang sa sinwerting makapag-abroad, nung ako nasa abroad, nakapundar naman ng kaunti, at nung una, yung mga lupa, hanggang sa lupa na naman ako bumalik. Ngayon, nung mabalik ako sa lupa, kasi 4 ang anak ko, puro lalaki, wala namang mahilig man lang sa farm. So, walang choice kung hindi ako na yung magtuloy. Ako na yung magsakripisyo sa ganyan. At hindi ko naman katakalain na mapapaloob ako sa mga paligsahan na ganito. Kaya siguro ito yung kumbaga umpisa pa lang para sa akin. Iniukit na marahil sa palad niya na siya ay nakatadhanang maging isang magsasaka at dito ay kanyang magagamit lahat ng kanyang natutunan upang mapagyaman ang kanyang sakahan, mapalago ang kanyang pamumuhay at pamumuhay ng maraming magsasaka sa San Ildefonso. Ito kasi nung ipundar namin, actually ang nauna lang yung 1 hectare sa baba, yung palayan. So, nasa Japan pa ako noon. Hanggang sa ipinakontak ko yung may-ari niya at nakikiusap sana ako ng right of way para lang makagawi ako dito. Na hindi ko naman sukat akalain na gusto pala ng may-ari talaga ibenta sa murang halaga lang. Kaya napundar ito, nabili nang wala ako. Hanggang sa pag-uwi ko, inabutan ko yan, puro pilapi lang, maliliit na pitak. Pero una kong naisip, total marami naman kako kong baka, pawawalan ko na lang. So may nakapag-advise sa akin, mga technicians sa San Ildefonso, DA, hanggang sa nakaka-attend ako ng seminar na sayang daw ang lote. At doon nga nagsimula ang kanyang paiwi ng baka. Siyempre, kanyang pinaghusay ang kanyang panghahayupan sa tulong at gabay iyon ng kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon. Ngayon, total naman nag-umpisa ka sa paiwi style sa baka mo, ituloy mo na lang yung pagpapaiwi, palaganapin mo na lang at yung farm mo, gamitin mo ng kumbaga hati-hati. May palay, may gulayan, gano'n. Ayan, hanggang sa nagawa nga ako ng permis na gulayan, tapos may permis na palayan. Pero ito, pati yung kabila, siguro more or less baka nasa mga 8, siguro mga 8 hectares, so baka humigit kasi meron pa rin sa gawin dun Ang kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon ay nakaantabay sa mga panghahayupan dito. Ang livestock program ng Department of Agriculture, lalong-lalo na dito sa Central Luzon,
ay nagpapatupad ng mga programa at upang lalong mapaunlad at maprotektahan ang livestock and poultry industry. Katunayan dahil sa mga programang ito, itong 3 taon na nakaraan, lagi tayo may number 1 tayo lagi sa Gawad Saka, sa National Gawad Saka, sa Small Animal Racer, sa Large Animal Racer. Isa sa mga napakarami nilang ipinapatupad na programa ay ang Livelihood Enhancement Program na nakaayon din sa ginagawa ni Ka Celis. Ang susunod pa pong programa na ating pinapatupad ay yung tinatawag natin Livelihood Enhancement Program, kung saan ang Department of Agriculture ay namimili ng mga hayop, mga breedable animals. Mga babae po ito at ipinapamahagi natin doon sa mga farmers or mga livestock raisers na qualified, na kung saan ito'y kanilang palalakin or patatabayin and then papanganakin. Pag nanganak na, maaring yung kanilang first na panganak ay maaari nilang yun ang maging kabayaran doon sa kanilang animals na na-receive, and from there on, sa kanila na yung hayop na na-receive nila. At meron naman pong pagkakataon na halimbawa pag tinamaan po tayo ng bagyo, mga kalamidad, binibigay din po natin na libre naman yung mga hayop na pinamimigay natin bilang kapalit ng mga namatay or na namatay sa bagyo or sa baha na kanilang mga hayop. Sa pangangalaga naman ng hayop ay nakaantabay din ang kagawaran ng pagsasaka ng Region 3 sa pagsasaliksik at pag-eeksamina sa pamamagitan ng high-end laboratory nito. Mga nag-aalaga ng mga hayop sa large ruminants, usually yung mga baka, kalabaw, yan. So, sila kasi, for sure, hindi na madadala dito yung mga samples. So, ang nangyayari doon, para makatulong ang laboratory sa kanila, pwede silang magdala ng samples tulad ng fecal samples pag kami nagtatae. Or pwede rin regularly, dapat kasi ang pagpurga once or twice a year. So, pwede lang ipacheck bago magpurga kung may bulati ba o marami ng bulati yung alagaan nila. Para may advice namin pag marami na kasi kailangan nilang magpurga. And pagka merong may sakit, say inuubo, sinisipon, ganyan, pwede namang silang mag-collect ng swabs, mag-request sa amin or sa provincial and city vets na pinakamalapit sa kanila. They collect the samples, dadalhin dito, and we do the test. Ganon. And just in case na meron ding mortalities, may namatay, ganyan. Kasi kailangan ma-check natin. Kasi baka mamaya nakakahawa yon sa ibang animals. So, i-check natin kung ano ba yon, ano ba ang magandang igamot para specific yung paggagamot natin. Dumadaan din sa legal basis and licensing ang panghahayupan. Magandang buhay at ako si Medel Pineda, mahihawak ng 3 projects under regulatory division. So yung unang project ay enforcement of Republic Act 5056. Ito po yung pagre-rehistro at paglilisensya sa mga gumagawa ng feeds, nag-i-import ng feeds at nagbebenta. Yun yung main functions ng unang project. So pag na-rehistro yan, nangungulekta kami ng sample, ito yung kanyang para malaman kung tumutugma yung ginagawang feeds doon sa mga kailangan ng gobyerno, yung nutrient requirement ng mga hayop natin. Yun. At saka nag-inspection kami sa mga warehouse kung may mga presence of banned drugs or banned antibiotics. That's yung unang project. Yung pangalawa, yung enforcement of Republic Act 3720, yun ang registration and licensing of veterinary drugs and products, establishments at product. Nag-inspection kami sa mga warehouse o sa mga tindahan kung may mga expired products or banned drugs and banned antibiotics. Halos ganun din yung trabaho. Doon sa third project, yun yung AO number 9, registration and licensing of livestock and poultry handlers. Binibigyan natin lisensya yung mga nagbibiyahe ng hayop at nag-accredit ng mga transport vehicles. Agri, know pa more! Atin ngayong alamin ang mga terminolohiyang madalas ginagamit sa pag-aalaga ng baka. Ang toret ay ang tawag sa mga batang baka. Sugahan naman ang tawag sa pastulan ng mga baka.
Ngayon naman ay papaliwanag ni Caselis ang skema ng paiwi. Gusto ko lang ipaliwanag yung tungkol sa paiwi scheme, ano. Ang paiwi kasi dito sa gawin namin sa Bulacan, halos karamihan puro babae lang ang ipinapaiwi. Ngayon, pwede mong ibigay sa kanya ng bagong awat. Pero yon automatic condition na yung unang anak doon siya nag-alaga. Pwede mong bigyan ng inahin, pero nasa pag-uusap niya na yon. Pwede yung unang anak doon sa may-ari. Depende sa mga pag-usapan nyo. Ngayon, kung sabihin nila 50-50 yung paiwi scheme na yan. 50-50 na nasabi na hindi naman, meron din kasing nagpapaiwi na ang ginagawa. Tuwing lalabas yung turret, pagka halimbawa 20,000 ang halaga ng turret, bibigay 10,000 agad dun sa mag-aalaga. So mapupunta yung turret dun sa may-ari. Ako hindi ganoon. Malaya sa akin yung mag-aalaga. Gusto ko makapundar din yung mag-aalaga. Kung halimbawa lalo't babae yung naging anak, yun ay parte niya. Gusto ko magkaalaga din siya. Para yung makapundar siya ng sarili niya na baka, ganoon. Alam niyo din ba na ang mga baka ay madali lang ding alagaan? Tanungin man natin ang ating 2016 National Gawad Saka Outstanding Large Animal Racer. Yun naman baka, basta't may suga lang siya, marami naman mga pagsusugahan, iwanan mo lang siya sa umaga. Balikan mo sa hapon, pwede. Kahit hindi mo pa mabalikan, pwede pa rin. Kahit i-overnight mo, pwede pa rin. Agri, no pa more! Maliban sa pag-aalaga at pagpaparami ng baka na naging katuwang ni Caselis sa kanyang paglago bilang magsasaka, ay kanya ding pinagbuti ang integrated farming. Lahat ng yan at marami pa sa aming pagbabalik dito sa Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Nagbabalik ang Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Agri Teknolohiya. Gusto kong ipakita sa inyo ang technology sa Japan. Ito ho kasing drinker na to, uwi ko galing sa Japan. Galing sa isang bakahan na binaklas at kinuha ko naman yung mga drinker. Ito kasi yung pinaka-paddle niya na ito, merong yung valve ng tubig. Basta nagdiinan ng uso, sumisirit yung tubig. Kasi pag konti na natitira, didiin ng uso ng baka, hinahabol yung konting tubig. Hanggang sa pag na-presyon, lalabas lalo yung tubig. Ganun ang ano niya. Yung kasing sa akin, yung typical lang na sa preparasyon, maglalagay ka ng katawan ng saging, ginikan, tapos manure, ginikan, manure, tapos dahon ng kakawate, yung mga ganun lang. At yan, katunayan, matagal na rin ako nagbe-vermi, pero sa nakikita ko naman, kung personal kong ginagamit, aprobado naman. Maganda naman ang epekto. Agri Teknolohiya. Ang malaking bahagi na pinundar ni Caselis nang siya ay OFW pa lamang sa Japan ay mga lupain. At dito ay nagsimula niyang pagtibayin ang integrated farming. Ngunit, ano nga ba ang integrated farming? May hahalin tulad ang integrated farming sa kantang Bahay Kubo na kung saan sa partikular na ektaryang lupain, ang halaman ay sari-sari. Ang mga magsasakang nagsasagawa ng integrated farming ay nagsasaka at pinagbubuti ang iba't ibang klase ng pananim, mapapalay, mais o anumang gulay o prutas. Pinaguhusay din nila ang panghahayupan pati pagde-develop ng palaisdaan. Kadalasan, nagiging learning at research sites ang mga integrated farms at kakakitaan ng galing ang magsasaka nito. Maliban sa pagiging bihasa sa pag-aalaga ng baka, pinag-iibayo din ni Caselis ang integrated farming sa kanyang bukirin. Siya ay nagtatanim ng pakwan at melon. Mayroon din siyang manukan, fish pond at tanim na saging at papaya. Pati sili ay hands-on din siya. Ito naman yung siling tare na tinatawag. Isa to sa mga integrate ko sa farming sa Gawad Saka. Siling tare kung tawagin, siling labuyo. Itong sili ko ngayon nung nakaraan kasing nilagay ko dito sa tatamnan ng mais, mga 60 tray. Ito pangalawang tanim ko na, 20 lang. Ang siling labuyo, ang siling tare, basta 2.5 months simula itinanim, hahalaw ka na, may harvest ka na.
Pinakikinabangan naman ito hanggang 3 pagbubunga. Tulad nito, ito, unang bunga. Tapos yung kasunod niyan, itong mga bulaklak na yan. Paglabas niya, lalaki uli. Tapos pag na-harvest yung pangalawa, puslit na naman yung mga bulaklak. Mayroon din siyang tanim na luya sa kanyang herbal garden. Hindi ko na nagamit nung nakaraan, kaya nilagyan ko ng luya. Bali 3 pitang ito, itong luya na to. Kanya ring pinaguhusay ang pagpapalaki sa mga native pigs. Itong pag-aalaga ko ng baboy na native, nakakita ko doon sa iba dahil hindi masyadong inaalagaan, dumadami. Tapos nagustuhan ko gawa nung doon sa pagkaka-integrate ko ng gawad saka. Kaya naisipan ko na magpundar nito. Bali may 10 native pig ako, 3 ang buntis. Itong isa na ito, barako, ito. Pinagayaman niya na rin ang mais sa kanyang bukid. At syempre, siya rin ay magsasaka ng palay. Itong lupa na to, tinamnan ko ng mais ito noon. Nung gawad saka na nibalwate ako, may siyang nakatanim. Pagkatapos ng mais, pinasugahan ko sa baka. Nung marami ng bakas, hindi ko na pinaararo eh. Nung marami ng bakas, pinasabugan ko na lang ng palay. Oh, palay agad. Wala nang wala nang arararo, walang suyod. Basta yung bakas ng baka, yun lang ang okay na yun. Para kay Caselis, hindi basihan ang kinikita o ang pera sa tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay kapag naging kasangkapan ka sa kauunlad ng iyong kapwa at pamayanan. Ito na ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ni Caselis sa kanyang panghahayupan at pagsasaka. Hands-on din siya sa bukid. Hindi si Caselis ang tipo ng naguutos lamang, bagkus ay kasama siya sa bukid ng kanyang magsasaka at ramdam niya ang mga nararanasan nila. At siya mismo ang nagde-demonstrate at nagtuturo sa kanyang mga kasamahan. Pinipili din niya ang taong kanyang pagkakatiwalaan sa paiwi dahil hindi ito biro. Halos 3 barangay yung nakakalataw. Pero tinitingnan ko rin yung klase ng mag-iiwi. Hindi basta't gusto, ibibigay mo. Kailangan may sipag, medyo matyaga na mag-alaga ng hayop. Ganun. Sa bawat tagumpay sa buhay ay may isang espesyal na tao na laging nakaantabay sa iyo. Sa buhay ni Caselis, ang kanyang kabiyak, ang kanyang naging number 1 supporter. Well, unang-una yung suporta, no? Kasi hindi niya mararating yung pagiging national winner kung hindi niya ako katulong, ano? Siyempre yung right up sa Si Mrs. Josefina Mananggit o Ma'am Josie na siya ring Vice President ng Research Extension and Training sa Bulacan Agricultural State College o BASI ay katuwang ni Caselis sa kanyang bukirin. So, kumbaga, ako as a researcher ng BASI, talagang ito, na-utilize na namin itong farm namin sa linkage and collaborations with the different government agencies. Dahil naging research site na din ang kanyang bukirin, mayroon ng magandang plano at balak si Caselis dito. Siguro sa future, ang priority ko ay yung kalakaran ng gobyerno ngayon, pamamalakad ng gobyerno na ang gusto ng gobyerno kasi halos lahat ay maano na sa organic farming. Kasi para yung mga pestisidyo, mga chemical na nahisip-sip ng gulay, hindi na makakain ng tao. Kaya na, sa learning site. Yun ang ko. At ito, isa to. Kaya ito ay ipinasok ko na maging learning site ng DAT. Para makatulong. Para makatulong sa mga kapwa ko magsasaka na in case na halimbawa may seminar, mamulat pa sila dun sa mga bagong ng pagsasaka. Tunay nga na isang karangalan sa probinsya ng Bulacan na kilalanin ang isa sa magsasaka nito sa buong Pilipinas. Of course, it is an honor for the province to again have a winner sa national level ng Gawad Saka. Siguro ilang taon na ba? 4 na taon o 5 taon na meron kaming naipapanalo sa national level. And we're so happy that Mr. Mananggit made it to the National Gawad Saka Award on the category na Outstanding Large Animal Raiser. So, ang pinag-uusapan namin ngayon ni Mr. Mananggit is i-improve niya yung farm niya. That's how we also
yung binibigyan namin siya ng importansya sa kung paano pa namin siya matutulungan, hindi lang doon sa pagiging large animal raiser niya, kundi gusto niya mas ma-appreciate yung farm niya sa integrated farm, and soon gusto rin niyang makilala bilang an agri-ecotourism farm. Iyon yung pangarap ni Mr. Mananggit, at sa tingin ko, doon kami tutulong para maabot niya yung pangarap niya. Lubos naman ang pasasalamat ni Caselis sa mga taong tumulong sa kanya at kinilala ang kanyang ginawa upang makamit niya ang mataas na parangal para sa mga magsasaka at mangingisda sa buong Pilipinas. Pinararating ko naman doon sa mga taong mga tumulong sa akin. Diyan sa region, kay Director Andrew, Ma'am Lisa, Ma'am Pine, at sa mga iba pa na lagi kong nakakasalamuha sa aming Provincial Agricultural Officer, si Pao Gigi. Dito sa Municipal DA. Diyan kila Mau Aile at sa mga technician, kila Tita Rosie, Estrel, kay Sir Nante, at sa lahat sa kanila. Yun kay Mayora Carla na buong suporta ang ginagawa sa amin. At yan ay isang malaking utang na loob na tinatanaw ng pamilya Mananggit sa kanila, na buong suporta na nangyari sa amin. At kami naman, makakaasa naman sila na basta't gagawin namin ang magagawa namin para maibalik namin yung pagtulong nila sa amin. Yan. Sipag, tiyaga, dedikasyon at pagmamahal sa ginagawa. Yan ang laging baon ni Caselis sa tuwing siya'y pupunta sa kanyang bukirin. Kaya naman nakakamit niya ang kanyang inaasam. 30 minuto na naman po ang nakalipas at sama-sama po muli tayo sa susunod na linggo upang ating tunghayan ang iba pang kwento ng tagumpay at bagong kaalaman mula sa mga magsasaka at mangingisda ng Central Luzon. Dito sa inyong programang Mana, maunlad na agrikultura sa Nayon.